Secondo Luca. Gloria a te, Domine. In illo tempore, missus est Angelus Gabriela Deo, incipitatem Galilee, qui nomen Nazareth ad Bethlehem disposata, bello qui nomen Iracius, de domo David, et nomen Virginis Maria, et in Christus Angelus Adia, dixit ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, qui cum habis turbate, in sermoneus et cogitaba, qualis est vertista salutatium, et ait angelus Dei, Netivias Maria in benestiem in gratia, apud Deo merce concipies in noteru, et paries perium, et vocabis nomen eius Iesus, hic erit Manius et Filius Altissimi, vocabitur et dabit ille Dominus Deus, sedem David, Patris Ius et regnabit in domo Iacum, et eternum et regni eius non erit fidi, dixit autem Maria, ad angelus, camera fiet istud, coniam verum non coniuscum, et respondent angelus, dixit ie, que Spiritus Sanctus superveniet in te, et Vertus Altissimi ombrabit tibi, et ioque et condacetur et Sanctus, vocabitur Filius Dei, et Isabel, coniata tua et ipsa concipit Filius, et selectut est tua, et hic mensis, sectus est iri, quae vocator sterilis quia non erit impus severi, apud Dio omne verbum, dixit autem Maria, et fiancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Sa ngalan sa Manok sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magkagagawa mo tunay nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nagday ug nagpasalamat kami nining sayo sa kabuntagon nga bisan pa man sa katugdaw sa panahon. Apan aniya gapon kami karon imong gihiwasa tungod sa imong kaayo nga napaniyag sa matag sa kanamo. Usa kini kadakong timaan nga ang Balang Espiritu uban ang grasyang makaluwas nagalihok sa matag sa kanamo karon nga nakapaaghat sa matag sa nga magsimba dining mga takna. Aman among karong hiyusahon ang among pagtuo, ang paglaom ug paghigugma dining santos nga misa karon nga mao ang putli ang halad nga sakripisyo ni Kristo nga nakalimuoton ang Amahan, ang sakripisyo nga makapahimuot ug makahatag og kapuy-puyan sa imong kapungod. Aron kami diha sa among pagkamakasasala among mabatunan ang grasya sa kaayo, ang grasya sa pagpasaylo sa mga sala, mortal man o kinyan, nga pinagi sa putli o ang bilibong dugo, nga giula sa among Ginoong Kristo imong anak dito sa altar sa krus, sa bukid sa Kalbaryo, mobanaw, diya sulod sa among kalag, ug kami malinisan, malimpyuan gikan sa tanan
namong mga kaugawan ug mahimo kaming putli ug angayan diya sa pagpakikatubang sa imong santos nga tubangan. Ama namong yampo ang mga kaigsunan nga nangandoy nga sila usab among yampo, labi na ang mga kaigsunan nga mga nagmasakiton nga nagkaroon sa balay tambalanan sa mga hospital o bisan diha pa man sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nga pinagi din ang halal sakripisyo ni Kristo karon, imong ta sila kitapon, imong hatagan o kabayan ang ilang mga kagul-anan nga gihambin karon. Ihatag nato kanila Dios ang kalinaw sa una-una, kalinaw sa kasing-kasing kalag uban kanamo karon kay mong katawan nga nagkatigom pinaagi dining balaan nga buluhaton ang santos nga misa. Ama namo sa biyampo ang tanan nga mga prisoners sa tibuok kalibutan, sa tanan nga mga hinikawan, sa tanan nga mga prostitutes, both men and women, sa tanan mga drug addicts, sa tanan nga mga makasasala, sa tanan nga mga nangandoy sa imo ang panabang mo Dios, labi na ang mga nagmando ug nangulo sa amo ang lugar, labi na diri sa Pilipinas, uban pa man sa tibuok kalibutan. Noon tayo mo silang iyahan, damdagan, ang ilang mga panguna-una ug pagbati, ban ang ilang mga buhat, na ilang tang buhat ang plano, ang kabuhaton sa Dios para sa kaluwasan, dili lamang kaayuhan kalinaw sa tawhanon o katilingbanon nga kinabuhi, kundi usab labaw sa tanan ang kaluwasan sa kalag. Ama, nagampo kami karon nga unta maghari ang kalinaw ug mawagtang mahanaw na ang tanan nga mga katalagman, ang mga pandemic nagikan sa yawa nga mo'y naghasi o nagpanghadlok sa katawhan. Ligo na nga mong kasing-kasing, ligo na nga mong pagtuo, ang paglawag kanimo nga pinagi sa putli ug kabilig nga dugo sa imong bugtong anak nga sa Kristo among Ginoo, magtabon kanunay kanamo ug magluwas gikan sa tanan nga mga katalagman, magluwas gikan sa tanang mga pandemic, sa tanang mga sakit. Magaluwas kanamo ang putli ug kami ni katugon ni Jesus nga karon amo ang matagamtaman pinaagi ining halad sakripisyo pinaagi sa santos nga misa. O Diyos, amo sa biyampo ang tanang mga kalag sa purgatorio, ang mga nag-antos, mga nagsakit na mga kalag sa purgatorio na walay nag-ampo, walay na hinumdum kanila. Na pinagi din mong halad sa sakripisyo, ilaw sa matagamtaman ang kaayo nimo, ang pasaylo aron sa usakan daw niya na sila makadangat sa gingarian sa langit, ang dapit na imong gitagana alang sa mga pinili. Na diin, among mabatunan, ang tiunay nga kalipay ug kahigpitan sa kinabuhi diya lamang sa pakikambit ug pagpakilusa sa among Ginoong Jesucristo, ang bugtong dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ginoo, karong adlaw panalangini ang among mga plano, panalangini ang among mga buhat ug mga pagpaningkamot aron kining tanan magasugad kanunay diya sa imong santos nga kabubuton ug plano. Aron kining tanan musangko diya sa ikaymaya sa mga ngalan ug alang sa kaluwasan namong tanan. Kanamo nga nangandoy sa imong grasya sa kaluwasan. Kini ang gipangayo kanimo Dios nga mahal sa Ginoong Jesucristo pinagi sa imong anak uban sa balang espiritu Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Manong sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So karon mga igsoon mao ang ikaduha nga adlaw nga atong ipatigayon kinahimo kining misa de Gallio. Misa de Gallio, Gallio kining roster. Ang pagpanugtugao sa mga manok nang gitawag Gallio. Mo gid siya aging sakto. Pero ito hinumduman nga dili ni siya universal nga kalihukan diha sa simbahan, sa simbahan, no? Dili ni siya universal, no? Murag kaknebawaan dili lang sa Pilipinas, no, nakadawat og Indo. Kaya sa Mexico, magnaapod siguro nito. Mana nga ini nga ikaduha nga adlaw, ikaduhang adlawon, lami kay tulog, no? Tugnaw kayo kay lapay hangin, no? Halang pa na kumata.
So, ato ang tun-an karon kaning ikaduhang rulyo, ikaduhang topic part sa atong sermon sa ato ang preaching or instruction, no? Catechetical instruction sa ato ang Marian spirituality, Marian theology and Catholic spirituality. So kining ikaduhang topic nato karon, sa dili pa nako i-introduce, mag-recap sa ta no murag nata sa school. Unsa may ikuhang na naibaw-an kagahapon. So kagahapon atong gi-explain ang the fundamental role of the Blessed Virgin Mary in the history of salvation. Ang relasyon ni Santa Maria sa Santissima Trinidad. Na si Santa Maria, no, sa wala pabuhata ang tibuok kalibutan, sa wala pabuhata ang tanang mga butang makita o dili makita, si Santa Maria gipili ng daan sa Dios. Aron mahimo nga anak sa Dios Amahan, inahan sa Dios anak o asawa o esposa sa Dios Espiritu Santo. So sa pagka tinuod lang si Santa Maria gihimo gipili sa Dios nga mahimong balaang templo sa Santissima Trinidad. Og ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo nagpuyo diha sulod sa kasing-kasing ni Santa Maria. Ana. So mo na ang atong nahimuan kagahapon niyang verse nga atong gigamit kagahapon na pag-explain katong Luke chapter 1 verse 35. Na si Saint Gabriel, the archangel, bingon ka Santa Maria, ayaw kahadlok Maria, kay gikaybutan ka sa Dios. Mukonsad ka nimo ang Espiritu Santo, the third person of the Trinity, and the power of the Most High God will overshadow you, the Father, the first person of the Trinity, and the Son to be born of you shall be called the Son of the Most High God, Jesus Christ, the second person of the Trinity. Okay. Now karon atong ipadayon sa atong ikaduhang series ang isa ka doktrina sa simbahang Katoliko na may tuod kang Santa Maria Divine Motherhood. Ang pagka-inahan ni Santa Maria sa Diyos in the person of Jesus Christ the Son. So dogma sa simbahang Katoliko na si Santa Maria inahan sa Diyos. Giproklamar kini niadtong 431 AD sa Council of Ephesus. Council of Ephesus by Saint Alexander or Cyril of Alexandria. Niya gi-explain dito na ang gianak ni Santa Maria sumala sa mga dokumento o sa mga doktrina sa simbahang Katoliko gikan sa kasing-kasing sa Council of Ephesus nga ang gianak ni Santa Maria kay ang Emmanuel, the Son of God, the Emmanuel, the only begotten Son of God the Father, the so-called Emmanuel. Okay? Now, Isaiah chapter 7, verse 14. Ang gingon gitudlo sa Biblia, akong basahon ang Biblia, para ito masabtan kung unsa ang gitudlo sa Biblia may tungod sa doktrina. Busa ang Ginoo gayud muhatag kanimo timaan ug kini mao ang usa ka batanhong dalaga manampun og moanak og usa ka lalaki. Ug nganlan niya siya Emmanuel. So ang pulong sa Dios, ang doktrina pagtulun-an sa Dios pinagi sa bakba ni propeta Isaiah nag-ingon nga ang Ginoo gayud, Yahweh, mao ang maghatag og timaan nga usa ka batanhong dalaga ulay manganak siya og usa ka bata nga lalaki ug paganganlan siya og Emmanuel. So ang propesiya sa Biblia usa ka batanhong dalaga manganak og usa ka bata nga lalaki. Usa ka bata nga lalaki. Dili duha, dili upat, dili lima. Usa ka bata nga lalaki. Manangak kung usa ka bata nga lalaki ang igaanak sa usa ka ulay nga batanhong dalaga nan ang katumanan ni ana
usa gayud ka anak nga lalaki. Okay? Mana nga gitawag nga si Santa Maria, inahan sa Dios through the person of Jesus Christ. Ang gianak niya, Emmanuel. Pero si Propeta Isaiah sa 7 verse 14, wala niya gi-explain, wala niya gisulti, wala niya gihisgutan kung unsa ang kahulugan sa pangalan ng Emmanuel. Wala niya gihisgutan. No? Kinsa may naghisgot, kinsa may nagtug-an ka nato. May tungod sa kahulugan sa pangalan ni Emmanuel. Ang nagtug-an ka nato, mga igsuon, walay lain, kundi si San Mateo ang isa sa mga ebanghelista. Isa sa mga upat na ebanghelista nagtug-an na ang pangalan ni Emmanuel ang buot ipasabot kay ang Dios uban kanato. Asa mabasa sa Biblia, Matthew chapter 1 verse 23. Ang pulong sa Dios nagingon, ang usa ka babaye kulay magmabtus ug moanak og lalaki ug nganlan siya Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. God is with us. So through the person of Jesus Christ, God is present in us. God is indwelling in us through the person of Jesus Christ. Now, kung saan na ito pag-explain na si Santa Maria tinuod na inahan sa Diyos. Okay, naipangunta na objection. Okay? Nga ang mga dili Katoliko, batikuson ang doktrina o ang pagtuong Katoliko kung sa may ilahang bana. Ingunan, kamong mga Katoliko, may impyerno mo. No? May impyerno mo kay ganuman ang inyong doktrina, ang inyong pagtulunan sayop ug bakat wala kini mabasa sa Biblia. Walay mabasa sa Biblia nga si Maria inahan sa Dios. Naghimo-himo lang mo inyo. Muna tungod nini malaglag kamo. Kaya ang inyong doktrina wala sa Biblia. Ya sagad po sa mga Katoliko nga wa ko'y nahaw, wa ko'y nahot, wa ko'y alamat. Dali na kayo mahilad dining mga batikos, dining matanga sa batikos, no? Ya, kaduha. Mingon sila, brad, sis, tinuod ba nga ang simbahan nagtudlo nga si Maria inahan sa Dios? O, tinuod. Muna ang doktrina sa simbahang Katoliko. Nan, kay si Maria inahan man sa Dios na ako'y pangutan. Asa may nauna? Ang Diyos o ang anak? Ang Diyos o ang inahan nga si Maria? Asa may una, brad? Ang inahan o ang anak? Pamalanduin na ninyo. Asa may nawan? Kumingon ta na si Santa Maria, inahan sa Diyos, akong pangutanan. Asa may nauna? Ang inahan o ang anak? Ikaw, asa may nauna nimo? Ikaw o ang imong mama? Kinsa may una nga himugso dinis kalibutan? Ikaw o ang imong mama? So, sagad yun, of course, ang akong mama. So, una ang ako ang mama. Kaya ako anak man, ulahin ako, itong deres kalibutan. So, ang unang nag-eksista, deres kalibutan, ang unang nahimugso, ang akong mama. No, tama no? Nga kung kay anak, ulahin ako. Sa ito pa, una ang inahan sa pagkahimugso, o ulahin na ang anak. Now, karon, sa pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Diyos, sa ito pa, una si Maria sa pagkahimugso kaysa Diyos. Mao na nga, may meron mo anak. Dili na maudok kita na. Di ang Katoliko may magbitaw, no? Una bitaw ang inahan kaysa anak. So kung si Maria inahan sa Diyos, na, una na si Maria kaysa Diyos. Ang Diyos magkagkaistanan, ang Diyos magkadagimot kalibutan, pero una na si Maria
Nakunsa na yun, no? Di mo, no? Di mamalhin. Balikan ka sunod si mana doktrinahan. Balikan na po sunod si mana doktrinahan. Balikan na po sunod si mana bunyagan. Adito, harvest na ang 10% ni mo diyan. O, na. Now, karon, kato siya, ang tawag na mo ito kay Protestant objection. Mukha to ang mga reasons atake batikos sa mga non-Catholics against the doctrine of the Catholic Church on Mary. Now, saan na ito pagtubag? Kaya pasig manigative ta ba? Na ito ma-understand, ito masabtan kay katong batikos, no? Now, kung saan na ito pagtubag, kung saan na ito pagbadbad, kung saan na ito pag-explain sa ilaha, sa mga non-Catholic people, ang ato ang doktrina sa pag-iwan nga si Maria, inahan sa Diyos. Now, inani ang pag-explain sa simbahan, pinagi sa Council of Ephesus, nga ang misulod sa taguangkan ni Santa Maria, usa ka person. Usa ka person. Hindi lang ni simple nga person, kundi divine person of the Son, the so-called Emmanuel. So ang misulod sa taguangkan ni Santa Maria, pinagi sa balaang Espiritu, tagahon niini, sa grasya sa Diyos mo kasi Santa Maria, puno sa grasya. No? Full of grace, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Puno sa grasya, so naglihok ang balaang Espiritu diha kaniya. So misulod ang person of the Emmanuel, the person of the Logos, the Word, the eternal Word of God the Father, no, entered into the womb of the Blessed Virgin Mary. Manatugis ko talaga solemnly and silently entered into the blessed womb of Mary. Then by the power of the Holy Spirit, no, Mary conceived a son. Managing sa Biblia, sa Isaiah 7:14, magmabdus, magsabat. Ingon po sa Luke chapter 1 verses 26 to 38, manganak, magmabdus, umanak mo sa kabata nga lalaki. So katong bata nga gimabdus ni Santa Maria, sumala sa propesya, mo kadto ang Emmanuel, nga mahimo siyang hari sa mga hari. Ikan sa kaliwatan ni Haring David, ug ang iyang gingharian mulungtad angkod sa kangturan. So ang Dios nga magbubuhat sa tibuok kalibutan in the person of Jesus Christ the Son, the anointing power of the Holy Spirit became man, like us in all things except sin, through the blessed womb of Mama Mary. So dahil makita ang the humbleness of God, the invisible, the omnipotent, omniscient, and omnipresent God, by His divine will, plan, and ordinance, He entered into human history, human family, particularly to the family of Jesus, Mary, and Joseph. So God became man. So the invisible God, the invisible image of God the Father, become a visible image to the person of Jesus Christ the Son. The person of Jesus Christ is indeed the complete revelation of God's image of love, mercy, and compassion through the person of Jesus. Manang na sacred heart. Okay? You cannot see God. You cannot touch God. You cannot even experience God unless God reveals to you. But concretely, in history, in the economy of salvation, according to the theological paradigm of St. Paul, in Galatians 4 verse 4, when the appointed time comes, God the Father in heaven sent His Son Jesus Christ through the woman. And that woman then is the Blessed Virgin Mary, the Mother of God through the person of Jesus Christ the Son. So sa pag-ingon nato nga Mary is the Mother of God, we are not referring to the first person of the Trinity. We are not referring to the person of God the Father Almighty. But we are just referring to the second person of the Trinity, the eternal Word of God made flesh and dwelt among us through the person of Jesus Christ. In John chapter 1, verse 1 to 2, verse 14, in the beginning was the Word,
And the Word was with God, and the Word was God. So in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, et verbum caro factum est, and dwelt among us, et habitamit in us. No? So nipuyuban ka na ito, nga mawang, ang pulong nga Diyos, nga nagpakatao, nipuyuban ka na ito, mo ng Emmanuel. Ang Emmanuel, mo ang Diyos uban ka na ito. Ang Diyos, ang pulong nga Diyos, nagpakatao, o nipuyuban ka na ito, mo na siya si Jesu Cristo, ang Emmanuel. So mo na ang misulod sa taguangkan ni Santa Maria, nga Emmanuel, nibuntis siya, sulod sa siyam ka bulan, then migawas usab diya sa taguangkan ni Santa Maria, ang Emmanuel, the person of the Emmanuel, mo nga ang simbahang Katoliko mingon nga ang anak ni Santa Maria kay ang Emmanuel. Unya kay ang Emmanuel meaning God is with us. So therefore, ang conclusion, Mary is truly the mother of God in the person of Jesus Christ. So manay mga rason mga igsoon nga nganong ang Katoliko matawag kang Santa Maria nga inahan sa Dios. Example, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Then ang tubag sa simbahan, Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kami mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. So mo siya ang response, ang prayer sa simbahan, the mystical body and the most illustrious spouse of our Lord and Savior Jesus Christ, recognizing the person of Mama Mary as truly the Mother of God. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Mother of God. Santa Maria, Mother Dei. Mother Dei. Ang uban kay Genetrix, no? So yun na mga igsoon nga manginauta nga makabaluta, no? Makabaluta mo explain, makabaluta manalipod, kung ugaling ikinahanglan sa panahon. Kung nakinahanglan silang explanation, then let it be. Kung nakinahanglan nga atong i-defend ang atong Catholic faith, then let it be. So, agad-agad lang ta sa presyo sa ginamos kung ikinahanglan. Muna yung dito. Pero wala tayo alam, wala tayo katikisa, wala tayo instruction. Magduda po ka sa mga pagtuto. Now, kung sa may impact, kung sa may atong response, muna nakanindot sa education. Nakikinadin na kayo ng you know how to present. Na kay objective, na kay lesson proper, how to present, then na integration, and na response. Now, kung saan na itong response as part of our application. Kung saan pag-apply yan eh. No? Saan pag-apply. Una, first is the biblical reflection. Nga, diha sa Santos nga Misa. Atong ibutang sa Santos nga Misa ha, para ma-connect na to, the more na to, ma-appreciate, no? Ma-appreciate ang Santos nga Misa through Marian theology and Catholic spirituality. Tingnan natin. Sa Biblia, sa Hebrew chapter 2, verse 14, atong basahon ang Biblia, Hebrew chapter 2, verse 14. Gingon diri, sanglit ang mga anak, nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. So mo ni ang gingon sa Biblia. Sanglit na ang mga anak nakaambit man sa dugo o unod gikan sa ilang mga ginikanan, sa ilang tatay, sa ilang nanay. Kasamang pagkaagi, si Jesus usab ni ambit sama kanila. Now, diha sa Eucharistia, diya sa pag-apil nato ng Santos na Misa, sa panahon sa pag-communion, communion, in Latin, union with God. Sa Panginoon sa pari, Corpus Christi, Domini Nostri Jesu Christi, Custodiat Animam Tuam, in vitam aeternam. Amen. So ang mga tao, sa part sa mga tao, sa traditional way,
Dili na mingon og amen. No, sa inyo haon niya, ayaw na mo amen. Kaya sa nabos ko ito na. Sa nabos ko ito, body of Christ. Body of Christ. Yung tao, ang communicant, mingon, amen. Body of Christ, amen. Body of Christ, body of Christ, body of Christ, body of Christ. Murag-murag ba, no? Hakop sa Siburyong, batong kahoy nga, Siburyong, murag kanilag manok. Puman man at parokya. Oh, niya. Kaya kayo. Nga, teka man, nabinan ko lang dahil tao, karoon dahil tao, Easter na na, Easter na siya. Body of Christ, body of Christ, body of Christ, body of Christ. Kaya kayo, yan, di. Malamay muluhod, dahil ba muluhod? Kana. Ana. Yang mga tao, amen. Amen. Ang istorya anak sa mga Lord. Dahil nagsimba, para di mo patulog. Dahil nagsimba niya, kanang ignorante ba? First time niya nga makasimba, kaya gidala siyang barkada. Sa Brad, maming batarod kay Juan, ikaduhang adlaw sa misa ni Calio. Yang iyawat na lang mataloy at tas ito, nataliwala sa itong kabadlungon, pero makasimba na dahil sa mapasaylo at mga salat na magrasihan na ita. Hindi po dali ang barkada nga, pwes iba, at may naawa. Sige, patapon na ko rin mo. Di mo kabalo. Sa una, sa mga participation dito ba? Ingo pa itong niya, kauban na si Benjamin, na sunod lang. Kung sa akong buhaton, sunod lang. Kung sa akong sulti lang po. Sige, anak. Yang pangalan sa isa kay si Rinaldo, ang isa po Benjamin. Si Benjamin, ito kamao mo, simba. Para na nasa simba, sila kaya, tingin-tingin pag gawin nyo na, kanta na mga choir, gawin nyo na, lawas ni Cristo, lawas ni Cristo, lawas ni Cristo. Isunod lang yung check ng Benjamin, si Rinaldo, no? Pag kalawat na yun ni Benjamin, ang lawas ni Cristo sa amin, di na, saan ko siya mga na, ang tumoy res pangalan ni Puti. Sa si Benjamin, ang goban niya po yung lawas niya sa amin, ang tumoy na rin Puti, inanaw na rin Puti ba? Muta pag kalawat na ni Benjamin, kaya nasundan, ang lawas ni Cristo sa amin, amin, tumoy res pangalan ni Cristo. Pag siya na, ang lawat ni Cristo, Ronaldo. Ito mata na mo. Diba? Muna nga. Masaya, kasi pa ito, taga-malubad ako. Hindi na na. So, diya sa itong pag-communion, masabay ka lang bigitan ni Maria. Ngayon siya sa... So, klaro mo ito, gingon sa Biblia, no? Nga ang mga anak nag-ambit sa dugo, bukog, o gunod, gikan sila magigikanan. Ingon na sa Jesus niya, sama kanila. Now, ang Diyos walay bukog, walay unod, walay lawas, walay tubig. Kaya ang Diyos Espiritu, according to Luke chapter 24. Ang Diyos Espiritu. Yeah. John 4, ako na siya, 24, ang Diyos Espiritu. Ang magsimba sa Diyos Espiritu, magsimba sa Espiritu o sa kamaturan. So, ang Diyos Espiritu nagpakatao ng Mos Cristo, the second person of the Trinity. Kanya dito kang Santa Maria, dito siya may kuha ang bukog. May kuha sa tunod, dugo o tubig. Aron siya na himong tao. Sa ato pa, ang bukog, unod, dugo nga naa sa atong Ginoong Jesucristo. Gikan kang Santa Maria. Kaya yun na, right? Niya ang kinatibuk-an na Kristo lawas o dugo, bukog, unod nga atong gidawat, no? Diha sa pag-communion, gikabuto kang Maria. Pag yung Corpus Christi, Domini, the body of the Lord, Jesus Christ. So the whole body of Jesus Christ, no? Niya kinatibuk-an, narito ang bukog, unod, dugo. Nya gikan to kang Santa Maria. Nakaambit si Santa Maria to. Kaya inanman siya. Kunya mo to'y atong ikawon. Mo to'y atong ikuminyan. Sa pagkukuminyan na to, sa pagkuminyan,
napunaw na to siya, then naging part sa itong body. Naging what you eat, what you are. Kung mukhaon kag gabi, no? ang gabi asama to, gabi o saging, no? Of course, muyawan mo na, usapan mo, matugin na sa imong digestive system. No? Igaling mo na dito, pag-uman na, ang waste, ang material, ay i-segregate niya itong mga nutrients, ng mga useful, na i-distribute sa different part of the body. Tama no? So, ang katong gikaon na to nga gabi o saging, may mo itong kabahin sa itong lawas. Kung yan itong lawas, may mo kabahin sa saging. So, ano tawag communion? Communion. Pakikita. No, sa atong pag-communion, sa lawas ng dugo ni Kristo, nahimot ang kabahin sa lawas ng dugo ni Kristo, o si Kristo nahimot kong kabahin diya sa itong kinabuhi. Hindi kay si Kristo gikan man kang Santa Maria, si Santa Maria adto na po'y bahin sa atong kinabuhi. Ano ba? So dako kayo og role si Santa Maria. Managitawag siya og the Blessed Virgin Mary is considered as co-redemptrix, mediatrix, and advocate of all graces. Pwede singular, pwede plural. Advocate of all grace, singular. Advocate of all graces, plural. Tama na siya. Advocate of all grace, singular, meaning the whole person of Jesus Christ. It's a grace. Now, when we count graces, meaning all salvific graces, all blessing, all graces that comes from God through Jesus Christ. Advocate of all graces. Munang walay grasya, nga miabot sa atong kinabuhi kung walay participation ni Santa Maria. Kaya tanang grasya naka-angkord na kang Kristo. Tanang makaluwas na mga grasya o panalangin, naka-angkord na ang Kristo nga gilansang sa krus. Tanang blessing ikan sa krus ni Kristo. Mga tanong na daghang great blessing sa kuan, panahon sa misa, daghang kayong krus, 52 times. Sa Novus Ordo, 4 lang. 4 times lang mga ang Catholic, Novus Ordo. Catholic. 4 times lang. Pero sa traditional Latin Mass, like 52 times. Kaya ang meaning ana, walay blessing kung wala ang cross ni Kristo. Mga 52 times. Mga more blessing. Ingon ang yawag sa confession of faith. Puti daghan ng blessing pag mapagkang kami ng Latin Mass. Pag Novus Ordo, gamay na kayo. Only 10%. Sarili nila, confession of hell, warning from the children pasawa. So na kabahin, nahimot ang kabahin ni Santa Maria. Manamasugot kag sa dili, tutunan ta aron madali mo mali, no, na ay bahin si Santa Maria. Kabahin sa to. Paano ingon nga Katoliko Kristiyano sa to espiritual, paano sa kinabuhi as we follow the footsteps of Jesus, no? Si Maria kauban na to sa panaw sa kinabuhi. Mananatay na. Mga kanamitang mga non-Catholic minsan. Ay, parehas naman. One time ay sa ka-faithful ito sa St. Jude, nakita na ko ito sa Foursquare. Yung nakita na ko na ko Jigig. Kung hindi na di ba? Mga Foursquare, mga kanaalay ka lang yung sa Jigig ka rin. Isa Father, parehas lang ito, Father. Ako magong anak, Father, scholar sa mga Foursquare. Niya, ang mga ginikanan, mga pilmamig meeting, kay kung delivery mga pilmamig meeting, i-cut off ang scholarship. So, nakuha sa mga meeting, sa fellowship po, dala ka. Yan ako niya, sa mo namin mo, sa parehas naman, Father. Naman po yung Jesus Christ dito, na po yung Bible. Are you sure? So, parehas ako. Kung dili parehas mo eh. Sa ganang dili man parehas, nakuha ng Kristo, kag itudlog, ituuan sa mga Foursquare. Dili na mo itudlog Biblia. Di po na mo ang Kristo makaluwas. Nagituan, iwali, gitanyo sa Katoliko. Sa nga naman, Father, naku ang tinuod nga Kristo nga naas Biblia, mauto ang makaluwas. Mauto ang Kristo nga gisangya o gituan sa Katoliko. Kanya katong Kristo ka, nato'y inahan si Santa Maria. Kanang Kristo nga iwali, gisangya sa pastor sa Foursquare. Wala man na inahan, wala kaya si Santa Maria, wala na inahan. Anak na sa laking kawayan. Kaya tinuod nga Kristo makaluwas, nga gitudo sa Biblia, nga gitudo gituwaan sa mga Katoliko, nainahan si Santa Maria. Muna mga Katoliko, mag-ampo ng Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Ang mga Foursquare, di na mag-ampo Ave Maria.
di na magkapumagimay ka, Maria. O, man, yan kayong parehas na. Parehas na ng nainahan, wala. Manang nindot ang Katoliko kay nainahan. Kaya sa akong experience sa balay, kung wala ang presence sa inahan, kalat kaayo ang balay. Pulo may kabog sa una. Pag wala sa mama, punting kalata, punting sinong bagay. Puntat ng agi, punting kalata. Sabi sa iyo, sipo, may mga pantalon. Wala. O, pag wala ang nanay, papa, why? Kailan naman? Ang nanay ka, grabe. Pero nas mama, hipos. Mana, ang panimalay kung walay presence sa inahan, kalat. Inanagyapon ang simbahang Katoliko. Bulahan ta kay naa ang presensya ni Santa Maria. Mana nga anayon ta niya, utabangan ta niya. Manang uban nga grupo bagaliyon wa nay na, kanang Kristo nila giwali wa nay na. Mana pag makabalo ta sa tong pagtong Katoliko, damot pa nato ma-appreciate ang ato ang pagka-Katoliko. Yan ito ni Puyan, aron mahimo nato nga si Santa Maria ato nga espiritual inahan o modelo sa panahon sa pagtong kinabuhi. Ikan aning kalibutan ngadto sa kinabuhi walay katapusan sa gikan sa langit. Natay inahan. Pag naikahadlok, wala kay laing atuan ang inahan. Bunalan ni sa ng papa, wala bilay sigit. Mama, tawan! Tawan! Magkanding bitay. Ito, nakakasahadlok sigit kang mama oy. Magkano po na? Pagsaray mo sing ito, papa, papa. Wala. Mama yun. Ang bata, unali. Ang bata kung mahadlo. Why lang itigito? Mama! Mama! Na importante ang presente Santa Maria iyon nga inahan. No, manang ang tagaan ta kang Santa Maria nga inahan ta Dios aron for memory inahan. Muna diya sa panahon hadlok natay mga hadlok sangpito nato si Maria. Amen. Ug sangpito ta si Maria inahan nato sa kanunay maghimo sa kita. Wan kaniya magmalikon kita sa gugma. Sampitong ta si Maria siya na mana na itong kung kanang application niya, no? Di ta makalimot ta sa pagsampit sa Diyos, pinagi sa pangamadi, Santa Maria ang atong inahan. Natainahan, panahon sa mga kagulanan, panahon sa mga kalisod, panahon sa mga pagsulay, sampita si Maria. Amen? Ang Father, Son, Credo in unum Dei, Pilatus, asus et sepultus
autem, qui ex Patre Filio per procedi, qui cum Patri et Filio simulatur et cum glorificatur, qui locutus est et profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et exrecto resurrectionem mortuorum, et vita plenituri seculi. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Domini Sancti Pater Omnipotens Aeterna Deus, et benedictione Beate Maria Semper Virgin Laudare, benedicere et predicare, quae uniceritum tuum Sancti Spiritus tuum recune concipit, et virginitatis gloria permanente, Lamen aeternum mundum equali, Iesum Christum Dominum nostrum, per quae maestatem tuam laudant angele, adorant dominatione et primum potestate, celi celerum quae virtutis ampliatas terapii, sotia exaltatione cum celebra, cum quibus et nostras voces odat vite iubias, deprecamur supplici confessio recenti.
nobis tuque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Precepti salutaribus monite. Et divina institutioni formati. Audemus dicere. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domini non Dominum. Domini non Dominum. Domini non Dominum.
Mia peccato in supplicazione per peccatori, mia culpa, massima culpa. E Dio prego, beata Maria, sempre Vergine, beato Michele Mercantino, beato Giovanni Battista, Santos Apostolo Secolo Padre, omni santos et Padre, orare pro nobis Deus. Mystiator Bestia omnipotent Deus, et de mystis peccatis pestris perducat postat vitam aeternam. Amen. Indulgentia matria scena et remission et peccatorum, nostrum bot nobis omnipotens et misericordiae. Amen. Ecce agnus Dei, ecce quid peccata muri. Setante Domini, setando di perversione dell'anima, setando di perversione dell'anima, corpo Christi Domini,
Temo. Gratiam tuam quaes nos Domini, mentibus nostris in fonte, od Evangelium non tuam Christi Filii incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamus, per undem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, quid ecum libet et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum.